Gabi-gabi tuwing 10:00 ng gabi. Iyon ang oras ng tunog na naririnig ko mula sa kisame. Noong una akala ko ubo lang, pero kalaunan nalaman ko rin. Alam niyo ba kung anong tunog iyon? Bilang isang 62 anyos na biyudo, hindi ko akalain na mapapatitig na lang ako sa kisame gabi-gabi habang pinakikinggan ang babae sa taas. Pumanaw ang asawa ko 3 taon na ang nakararaan. Simula noon, hindi na muling tumibok ng ganito kabilis ang puso ko. Isang pader lang ang pagitan namin. Nag-iisa siya at nag-iisa rin ako. Sa totoo lang na-excite ako. Alam kong mali ito, pero tuwing sasapit ang 10:00 humihiga ako sa kama, pinipigil ang hininga at nakikinig. Isang araw, hindi sinasadya nagkasalubong kami. Mas disente ang mukha niya kaysa sa inaasahan ko. Sabi niya, 55 anyos na siya, pero mukha siyang mas bata. At ilang araw ang lumipas biglang dumating ang anak ko. Nang gabing iyon, nasa unit ako ng babaeng iyon sa itaas. Nasa kama ako ni Susan nang tumawag ang anak ko. Hanggang ngayon, pinagpapawisan ako ng malamig kapag naiisip ko kung paano ako nakatakas. Kung gusto niyong malaman ang buong kwento, mag-subscribe at i-like ang video na ito. Malaking tulong ang inyong munting interes. Sige, simulan ko na ang aking kwento. Ang pangalan ko ay Ramon. Ako ay 62 anyos na ngayong taon. 30 taon akong nagturo ng Filipino at panitikan sa isang high school. Nagretiro ako 2 taon na ang nakalilipas. Nakatira ako sa Unit 1301 ng isang condominium sa Quezon City. 5 taon na ang nakararaan nang lumipat kami sa condo na ito. Kasama ko noon ang asawa kong si Elena. Pumanaw si Elena, 3 taon na ang nakalipas dahil sa pancreatic cancer. Ang tagal ng pakikipaglaban niya sa sakit ay 6 na buwan lang. Masyadong mabilis. 6 na buwan matapos ma-diagnose sa edad na 50 iniwan ako ng asawa ko. May isa kaming anak na babae. Si Grace 35 anyos. Ikinasal siya 5 taon na ang nakararaan at ngayon ay nakatira na sa California, USA. Mabuting tao ang manugang ko. Nagtatrabaho siya sa isang IT company at inaalaga ang mabuti si Grace. Umuuwi sila sa Pilipinas 1 o 2 beses sa isang taon. Tuwing uuwi sila sinasabi nilang nag-aalala sila sa pagtira ko ng mag-isa. Tay, wala ba kayong balak mag-asawa ulit? Hindi maganda sa kalusugan ang mamuhay ng mag-isa, sabi ni Grace. Tuwing sasabihin niya iyon, ngumingiti lang ako at sumasagot, ayos lang ako, kayang-kaya ni tatay, mabuhay mag-isa, huwag kang mag-alala. Pero kasinungalingan iyon. Nalulungkot ako. Gumising ako ng 7:00 ng umaga at naglalakad sa parke ng mga 30 minuto. Kumakain ako ng isang pirasong toast o pandesal mag-isa at sa umaga ay nagbabasa ako ng libro o nanonood ng TV. Sa tanghalian kumakain ako sa karinderya o fast food, sa labas at sa hapon ay nagbabasa ulit o umiidlip. Bandang 6:00 ng gabi, nagluluto ako ng simpleng ulam. Pagkatapos manood ng balita, humihiga ako sa kama bandang 9:00 para magbasa. Nakakatulog ako bandang 11:00. Pare-pareho lang ang bawat araw. Walang pagbabago sa aking routine. Ang huling beses na may nangyari sa amin ng asawa ko ay 6 na buwan bago siya ma-diagnose ng cancer. Ibig sabihin, 4 na taon na ang nakararaan. Sa loob ng 4 na taon, hindi ko na naranasang may kayakap na babae. Sa loob ng 4 na taon, hindi ko naramdaman ang init ng ibang tao. Nakakalungkot, sobrang lungkot. Kapag nakahiga ako bago matulog sa gabi, napakaluwag ng espasyo sa tabi ko. Nangungulila ako sa init ng katawan ng asawa ko. Hinahanap-hanap ko ang tunog ng kanyang paghinga. Hinahanap-hanap ko ang kanyang amoy. Pero alam kong hindi na siya babalik. Pero alam niyo ang kondo na ito, hindi maganda ang soundproofing. Naramdaman ko na ito mula pa noong lumipat kami 5 taon na ang nakararaan. Rinig ang mga yabag mula sa itaas. Naririnig din ang tunog ng TV mula sa kabilang unit. Pati ang usapan sa hallway dinig na dinig. Pero noong nandito pa ang asawa ko, hindi ko ito masyadong pinapansin. Kapag nag-uusap at nagtatawanan kaming dalawa, wala na kaming pakialam sa ibang ingay. Pero ngayong mag-isa na ako, naririnig ko ang lahat ng tunog. Masyadong tahimik ang bahay. Madalas tunog lang ng sarili kong paghinga ang naririnig ko. Kaya mas lumalakas ang mga ingay mula sa ibang unit, lalo na sa itaas. Sabi ng admin ng kondo, isang babae raw ang nakatira ng mag-isa sa Unit 405. Nasa 55 anyos daw at hiwalay sa asawa. Ang mga anak daw ay may sarili ng pamilya. May-ari daw siya ng bakery sa commercial area sa baba ng kondo.
Susan's Bakery daw ang pangalan. Ilang beses ko na rin siyang nakita. Pero hindi pa ako nakakapasok sa bakery niya. Madalas kasi siyang magbukas ng maaga, kaya laging saradong shutter lang ang nakikita ko. Tulad ko, namumuhay rin siyang mag-isa. Noong una wala akong masyadong interes. Naisip ko lang, kapitbahay sa taas, ganoon lang. Pero nang gabing iyon nagbago ang lahat. Marsokim si araw ng Martes. Gaya ng dati, nakahiga ako sa kama bandang 9:00 at nagbabasa. Koleksyon ito ng mga tula na paborito ng asawa ko. Bandang 9:50 PM may narinig akong mga yabag mula sa itaas. Tok 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 tunog ng high heels. Mukhang kakarating lang galing sa labas. Wala akong masyadong inisip at nagpatuloy sa pagbabasa. Pero maya-maya narinig ko ang lagaslas ng tubig sa shower. Dinig na dinig ko pati ang pagbagsak ng tubig sa sahig. Mga 10 minuto siguro ang lumipas tumigil ang tubig. Tapos narinig ko ang tunog ng hairdryer. Weng tumagal ito ng mga 5 minuto. Narinig ko ang paglagitgit ng spring ng kama. Mukhang may humiga. 10:15 na noon. Tahimik ang paligid. Noon ko narinig ang tunog, noong una akala ko ubo lang. Parang ganon. Pero naintindihan ko agad. Unggol ng babae. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Namula ang mukha ko. Bigla kong isinara ang libro. Naisip ko na dapat kong takpan ang tenga ko. Naisip kong mali ito. Pero hindi ako nagtakip ng tenga. Sa halip ibinaba ko ang libro, pinigil ang hininga at tumitig sa kisame. Palakas ng palakas ang tunog. Nagkaroon ito ng ritmo. Mag-isa ang babae. Sabi nga nila, mag-isa lang siyang nakatira sa 405. Naisip ko na ginagawa iyon ng babae ng mag-isa. Tumugon ang katawan ko. Ito ang pakiramdam na 4 na taon ko nang hindi nararanasan. Nahiya ako. Nasa sala ang litrato ng asawa ko. At hindi ko alam kung ano itong ginagawa ko. Pero hindi ko mapigilan. Tumagal ang tunog ng mga 15 minuto. Bandang 10:20 PM tumigil ang ingay. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Basang-basa ako ng pawis. Nanahimik ang paligid. Nakatingin ako sa kisame at nag-isip. Anong ginawa ko, tama ba ito? Hindi ba bawal ito? Pero kinabukasan ng gabi, humiga ulit ako ng 9:50 PM. At nakinig. 9:55 PM tunog ng shower. 10:00 PM tunog ng hairdryer. 10:05 PM tunog ng spring ng kama. 10:10 PM nagsimula na naman ang tunog. Pareho noong Martes. Kinuha ko ang kalendaryo. Naglagay ako ng maliit na tuldok sa Marso 15 Martes. Naglagay din ako ng tuldok sa Marso 16 Miyerkules. Alam kong kalokohan ito pero hindi ako makahinto. 1 linggo ang lumipas. Gabi-gabi tuwing 10:00. Naririnig ko ang parehong tunog mula sa itaas. Walang palya araw-araw. Nakatuklas ako ng pattern. Lunes, Miyerkules, Huwebes ay mga 15 minuto. Kapag Martes medyo late mga 10:15 PM nagsisimula at tumatagal ng 20 minuto. Biyernes 2 beses. 1 round pahinga tapos isa pa. Sabado mga 10:30 PM. Linggo medyo mabilis mga 10 minuto lang. Napuno ng tuldok ang kalendaryo ko. Alam kong nagiging kakaiba na ako. Tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi automatiko akong humihiga at tumititig sa kisame. Nagpapanggap akong nagbabasa. Pero ang totoo, ang tenga ko ay nakatuon sa kisame. 2 linggo araw ng Sabado. Bandang 2:00 ng hapon bumaba ako sa lobby para tingnan ang mailbox. Kinuha ko ang ilang sulat at flyers pero may isang registered mail o notice mula sa admin. Nakapangalan ito kay Susan Reyes ng Unit 405. Nagkamali yata ang admin o ang kartero. Natigilan ako habang hawak ang sulat. Anong gagawin ko dito? Siyempre dapat kong ibigay. Para ito sa 401A. Pero hindi gumagalaw ang mga paa ko. Kung aakyat ako ngayon, makikita ko ang babae sa taas. Ang babaeng gumagawa ng tunog na iyon tuwing 10:00 ng gabi. Kumabog ang dibdib ko. Anong klasing babae kaya siya? Ano kaya ang itsura niya? Sabi nila, 55 anyos na siya, pero ano kaya ang hitsura? Curious ako. Sobrang curious. Pero kasabay nito natatakot ako. Paano kung iba siya sa imahinasyon ko? Paano kung isipin niyang kakaiba ako? At naalala ko si Elena ang asawa ko. Kung buhay si Elena hindi ko maiisip ang mga bagay na ito. Kahit anong ingay pa ang gawin ng babae sa taas hindi ko papansinin. Pero ngayon gusto kong makilala ang babaeng iyon. Gusto kong makita ang mukha niya. Mali ba ito?
Hindi ba parang niloloko ko ang asawa ko? Bumalik ako sa bahay dala ang sulat. Ibinaba ko ito sa mesa at umupo sa sofa. Tumingin ako sa bintana. Anong gagawin ko? Bukas ko na lang ibibigay sa admin office. Sila na ang mag-aabot. Sa ganoong paraan hindi ko na kailangang makita ang babae sa taas. Pero sa kabilang banda, gusto ko siyang makita. Curious ako. Nang gabing iyon, 10:00 narinig ko na naman ang tunog. Pero ngayon mas apektado ako. Ang babaeng gumagawa ng tunog na iyon ay nasa itaas lang. Isang palapag lang ang pagitan. Kung dadalhin ko ang sulat, makikita ko siya. Mas lalong tumindi ang curiosity ko. Lumipas ang linggo at dumating ang Lunes. Nasa mesa pa rin ang sulat. Lunes ng gabi 10:00, narinig ko ulit ang tunog. Dumating ang Martes. Nagdesisyon na ako. Ibibigay ko na bukas. Hindi ko na pwedeng ipagpaliban. 4 na araw na ang sulat dito. Hindi pwedeng hayaan lang. Miyerkules 3:00 ng hapon. Naligo ako. Nag-ahit ako ng maayos. Binuksan ko ang cabinet. Anong isusuot ko? Karaniwan nakapambahay lang ako na t-shirt at shorts. Wala naman kasi akong lakad. Pero ngayon kinuha ko ang puting polo shirt. Paborito ito ng asawa ko. Nakasabit lang ito at hindi ko pa nasusuot simula noong mawala siya. Pinlansya ko ito. Nagsuot ako ng maong. Tumingin ako sa salamin. Isang 62 anyos na lalaki ang nakatayo doon. Kalahati ng buhok ay puti na at malalim ang mga kulubot. Pero nung sinuot ko ang polo, medyo gumanda ang itsura ko. Nag-isip ako kung magpapabango ba ako. Pero baka mahalata masyado kaya hindi na. Kinuha ko ang sulat. Nanginginig ang kamay ko. Bakit ba ako kinakabahan? Mag-aabot lang naman ako ng sulat. Huminga ako ng malalim. Lumabas ako ng bahay. Umakyat ako sa hagdan. Hindi ako nag-elevator. Gusto ko pang patagalin ng konti ang oras. Hagdan, mula 3rd floor papuntang 4th floor. Bawat hakbang dahan-dahan. Nakarating ako sa 4th floor. Tumayo ako sa tapat ng unit 405. Nakita ko ang doorbell. Itinaas ko ang kamay ko. Pero hindi ko napindot. Kapag pinindot ko ito, lalabas ang babaeng iyon. Ang babaeng gumagawa ng tunog tuwing 10:00. Anong klaseng babae? Anong mukha? Anong boses? Parang sasabog ang puso ko. May narinig akong nagbukas ng pinto sa kabilang unit. Nagulat ako at lumingon. Pero wala namang tao. Guni-guni ko lang pala. Tumingin ulit ako sa doorbell ng 405. Kailangan ko ng pumindot. Inunat ko ang daliri ko. Ding-dong. Pinindot ko ang doorbell. Saglit na katahimikan. May narinig akong mga yabag sa loob. Tap-tap-tap tunog ng tsinelas. Narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Kumabog ang dibdib ko. Pinigil ko ang hininga. Bumukas ang pinto. May nakatayong babae. Sa sandaling iyon, parang sasabog ang dibdib ko. Basa ang buhok niya. Mukhang kakatapos lang maligo. Nakahawi palikod ang mahaba at itim niyang buhok. May mahinang amoy ng pabango. Amoy lavender. Naka-sleeveless t-shirt siya at pajama pants. Walang makeup ang mukha niya. Nasa 165 centimeters ang tangkad at balingkinita ng katawan. Litaw ang kanyang collarbone at manipis ang mga braso. Ang mukha niya ay mas disente kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang disente. Maganda siya. Napakaganda ng kutis niya. Maputi at walang bahid. Malaki at maamo ang mga mata. Makapal ang kilay at mahaba ang pilik mata. Matangos ang ilong at manipis ang labi. Sabi nila, 55 anyos na siya, pero mukha siyang nasa late 40s o early 40s pa nga. Natulala ako. Ang ganitong kagandang babae ba ang gumagawa ng ganoong tunog tuwing 10:00 ng gabi nang mag-isa, hindi ako makapaniwala. Tumingin sa akin ang babae. Nagkatinginan kami. Sa sandaling iyon parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Yes po, mahinahon ang boses niya. Mababa at malambing. Natigilan ako sandali bago natauhan. Ano? Nanginginig ang boses ko. Napunta po kasi sa mailbox ko ito, nagkamali yata ng lagay. Inabot ko ang sulat. Tiningnan ito ng babae at ngumiti. Ganun ba? Salamat po. Ang ngiting iyon. Ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi ay nagpatigil sa puso ko. Kinuha ng babae ang sulat at nagsabi, "Kayo po yung nakatira sa baba, di ba?" "Opo. Ako po si Ramon de la Cruz sa 305. Ako naman po si Susan. Susan Reyes. Unit 405. Ikinagagalak kitang makilala."
Inilahad ng babae ang kamay niya. Hinawakan ko ito. Malambot at mainit. Balingkinitan ang kamay. Mahahaba ang daliri. Sandali lang ang pakikipagkamay. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kuryente sa katawan ko. Nang bitawan ko ang kamay niya, nandoon pa rin ang init. Salamat sa paghatid nito ha, napaka-thoughtful nyo naman. Wala po yon. Siyempre kailangan ibalik. Sige po, magandang araw. Opo, kayo rin po Miss Susan. Sumara ang pinto. Nakatulala pa rin ako sa kinatatayuan ko. Ang amoy ng lavender ay nanatili sa ilong ko. Ang mukha ang ngiti, ang boses ang init ng kamay. Lahat ng iyon ay pumuno sa isip ko. Bumaba ako sa hagdan. Nanghihina ang tuhod ko. Pagpasok ko sa 3 Limo, napaupo ako sa sofa. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa salamin. Pulang-pula ang mukha ko. Naisip ko, ang babaeng iyon. Gabi-gabi niyang ginagawa ang tunog na iyon. Sa disente at mahinahon niyang mukha, sa maganda niyang ngiti, sa magalang niyang pagbati sa umaga. Pagdating ng gabi, mag-isa niyang ginagawa iyon. Naimahinay ko. Ang balingkinitan niyang katawan, ang maputing balat, ang mahabang buhok sa ibabaw ng kama. Iniling ko ang ulo ko. Hindi pwede, bawal ito, pero hindi tumitigil ang imahinasyon ko. Nang gabing iyon, 10:00. Mas kinakabahan ako kaysa dati. Paano kung walang tunog ngayong gabi? Paano kung nailang siya nung makita niya ako kanina? Pero 10:05 p.m. Narinig ko ang pamilyar na tunog. Hindi sa katunayan mas malakas pa ito kaysa dati. Nakatutok ang tenga ko sa kisame. Ngayon alam ko na ang mukha niya. Ang mukha ng babaeng gumagawa ng tunog. Mas naging detalyado ang imahinasyon ko. Susan. Susan Reyes. Ang babaeng iyon ay nasa itaas ngayon at ginagawa iyon mag-isa. Tumugon ang katawan ko. Lumipas ang ilang araw. Gusto kong makita ulit si Susan. Pero wala akong dahilan. Wala nang maling sulat na dumating. Araw-araw kong tinitingnan ang mailbox pero walang para sa 405. Isang linggo yata ang nakalipas. Martes bandang 5:00 ng hapon, pauwi ako galing sa pamamalengke. Sumakay ako sa elevator. Pinindot ko ang 3rd floor. Pag-angat mula 1st floor papuntang 2nd floor, huminto ang elevator. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Susan. Nakaputing blouse at itim na palda. Mukhang galing sa trabaho. Parang nahulog ang puso ko. Tumingin din si Susan sa akin. Nagtama ang paningin namin. Hello po! Naunang bumati si Susan. Ngumiti siya at sumakay sa elevator. Hello po! Magandang hapon. Bati ko rin. Sa masikip na elevator, magkatabi kaming nakatayo ni Susan. Naamoy ko ang lavender. At may halong banayad na amoy ng vanilla. Amoy galing sa bakery. Pinigil ko ang hininga ko. Bakit ang tagal ng biyahe mula 2nd floor hanggang 3rd floor? Nagsalita si Susan. Sir. Tumingin ako kay Susan. Maingat siyang nagsalita. Maitanong ko lang po, maingay po ba ako? Biglang namuti ang paningin ko. Maingay daw siya. Parang hindi po kasi maganda ang soundproofing dito. Baka naririnig niyo sa baba ang mga ingay. Namula ang mukha ko. Anong ingay ang tinutukoy niya, yabag ingay sa bahay? O yung tunog tuwing 10:00 ng gabi? Nagkandara pa ako sa pagsagot. Hindi po, ayos lang. Hindi naman po maingay. Nakahinga ng maluwag si Susan. Mabuti naman po kung ganun. Mag-isa lang kasi ako, kaya minsan wala akong pakialam sa paligid. Kung may abala po sabihin niyo lang. Opo, sige po, mag-isa lang din naman ako. Magkaintindihan na lang tayo. Tumango si Susan. Nga pala, kumakain po ba kayo ng tinapay? Bigla ang tanong. Opo. Yung bakery sa harap ng kondo, akin po yon. Susan's Bakery. Daan po kayo minsan. Bibigyan ko kayo ng discount o freebie. Kumabog na naman ang dibdib ko. Kayo po pala may-ari nun. Hindi ko alam. Opo, mag-isa ko lang pinapatakbo. Daan po kayo ha. Ting, dumating sa 3rd floor. Bumukas ang pinto. Mauna na po ako. Sige po. Ingat. Bumaba ako sa elevator. Lumingon ako. Ngumiti ulit si Susan bago sumara ang pinto. Nakatayo ako doon habang pinakikinggan ang pag-akyat ng elevator sa 4th floor. Ang amoy ng lavender ay nanatili sa ilong ko. Pagpasok ko sa bahay, umupo ako sa sofa. Paulit-ulit na lumalabas sa isip ko ang mukha ni Susan. Ang ngiti, ang boses at ang tanong niya, maingay po ba ako? Hindi kaya alam na niya na naririnig ko siya gabi-gabi? Hindi.
Siguro general question lang yon. Pero paano kung alam talaga niya? Sa isiping iyon pa lang, parang mababaliw na ang puso ko sa kaba. At naisip ko Susan's Bakery. Pumunta kaya ako bukas o sa Makalawa? Ilang araw akong nagdalawang isip. Susan's Bakery. Ang sinabi ni Susan sa elevator ay hindi maalis sa isip ko. Daan po kayo minsan. Bibigyan ko kayo ng freebie. Paulit-ulit kong naririnig iyon. Lumipas ang Miyerkules at dumating ang Huwebes. Pagkagising naglakad ako sa parke gaya ng dati. Pauwi nakita ko ang commercial area ng kondo. Ang Susan's Bakery ay nasa ikatlong pwesto sa kanan mula sa gate. Bukas ang pinto. Mula sa salamin nakita ko ang loob. Nakadisplay ang mga tinapay at may mainit na ilaw. Tumigil ako sa paglalakad. Papasok ba ako? Hindi. Masyado pang maaga. Dumaan lang ako. Pero pag-uwi naiisip ko pa rin. Huwebes ng gabi, 10:10 p.m. Narinig ko na naman ang tunog. Pero iba na ngayon. Kilala ko na ang mukha niya. Alam ko na ang boses at ang lambot ng kamay niya. Susan! Susan Reyes. Ang babaeng iyon ay nasa itaas ngayon at mag-isang. Ipinikit ko ang mata ko. Mas naging detalyado ang imahinasyon. Ang mahabang buhok, ang maputing balat, ang balingkinitan na katawan. Biyernes na. Bandang 10:00 a.m. nagpasya na ako. Pupunta ako ngayon sa Susan's Bakery. Naligo ako at nag-ahit ng maayos. Nagsuot ako ng itim na polo shirt at beige na pantalon. Tumingin ako sa salamin. Mukhang ayos naman. Bandang 11:00 a.m. lumabas ako. Tumayo ako sa tapat ng Susan's Bakery. Kita ko ang loob mula sa salamin. May 2 customer. Mga ginang. Hindi ko makita si Susan. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang pinto. Kling. Tumunog ang bell sa pinto. Naramdaman ko ang mainit na hangin. Amoy bagong luto na tinapay. Amoy vanilla butter at matamis na samyo. May narinig akong yabag mula sa loob. Lumabas si Susan. Nakaputing apron siya. Nakatali ang buhok at walang makeup. Tumingin si Susan sa akin. Nagkatinginan kami. Sandaling nanlaki ang mata ni Susan. Parang nagulat. Pero agad ding ngumiti. Ay Sir Ramon, napadaan kayo. Masigla ang boses niya. Opo, gusto ko lang sumilip. Tuloy po kayo. Anong gusto nyo? Itinuro ni Susan ang estante. Puno ng tinapay. Tasty bread croissant, ensaymada pan de coco, iba't ibang klase. Anong masarap? Lahat naman po masarap. Tumawa si Susan. Tikman nyo itong croissant. Bagong luto. Mainit pa. Sige yan na lang. Kumuha si Susan ng croissant gamit ang tong at inilagay sa paper bag. Gusto nyo ng kape? Libre na. Ay wag na. Magbabayad ako. Hindi na po. Welcome gift sa first time customer. Ngumiti si Susan at nagtimpla ng kape. Brewed coffee. Dito na po kayo umupo. Itinuro niya ang maliit na mesa. May 2 mesa para sa 2 tao sa gilid. Umupo ako. Dinala ni Susan ang kape. Paglapag niya sa mesa, bahagyang sumagi ang kamay niya sa kamay ko. Biglang may kuryente. Naramdaman din yata ni Susan. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Enjoy po kayo. Bumalik si Susan sa counter. Kinagatan ko ang croissant. Malutong. Nalasahan ko ang butter sa bibig ko. Napakasarap. Humigop ako ng kape. Bagay na bagay sa tinapay. Nag-aayos si Susan ng mga bagong tinapay sa counter. Paminsan-minsan sumusulyap siya sa akin. Kapag nagkakatinginan kami, ngumingiti siya. Ngumingiti rin ako pabalik. Naubos ko ang tinapay at kape. Tumayo ako. Salamat. Ang sarap ha. Mabuti naman po at nagustuhan nyo. Balik po kayo. Opo, babalik ako. Palabas na ako nang tawagin ako ni Susan. Ramon. Lumingon ako. Salamat po. Sa pagpunta. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Ang ngiting iyon ay kumakatok sa puso ko. Wala yun. Ako dapat magpasalamat. Umuwi ako. Umupo sa sofa at tumingin sa labas. Naalala ko ang mukha ni Susan. Ang ngiti, ang masiglang boses at ang pakiramdam nung nagkadikit ang kamay namin. Siguro nagkataon lang. Pero bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Nang gabing iyon, 10:00 p.m., mas malakas ang tunog kaysa dati. Biyernes ngayon kaya 2 beses. Matapos ang una na nahimik sandali. Mga 10 minuto nagsimula ulit. Pangalawa na. Mas matagal ngayon. Mga 3 minuto. Nakatitig ako sa kisame at iniisip si Susan.
Ang itsura niya kaninang umaga na naka-apron. Nakatali ang buhok. Pero ngayon, Sabado na. Bandang 3:00 ng hapon pauwi ako galing sa paglalakad. Nakasalubong ko si Susan sa entrance ng kondo. Mukhang galing siya sa pamamalengke. May dala siyang malaking bag. Ramon, nag-exercise ka? Opo, galing sa parke. Mukhang mabigat yan tulungan ko na kayo. Ay nako, hindi na po, kaya ko naman. Saglit lang naman. Pero mukhang mabigat talaga. Hindi akin na po, ako na magdadala. Kinuha ko ang bag. Ang bigat nga. Salamat, pasensya na sa abala. Wala yon. Sabay kaming sumakay ng elevator. Masikip na espasyo. Magkatabi kami ni Susan. Amoy lavender. Dumating sa 3rd floor. Hanggang 4th floor na po ako. Ayos lang po. Ako na magdadala mula dito. Hindi nandito na rin lang tayo. Dumating sa 4th floor. Naglakad kami papuntang 405. Binuksan ni Susan ang pinto. Pakipasok na lang po sa loob. Binuksan niya ng malawak ang pinto. Nagdalawang isip ako. Papasok ba ako? Sige na po. Mabigat yan Pumasok ako. 405. First time kong makapasok dito. Kita ko ang sala. White tone at malinis. May mga halaman sa paligid. May sofa at mesa. At sa dulo ng pasilyo nakita ko ang pinto ng kwarto. Bahagyang nakabukas. Kita ang gilid ng kama. Ang kamang iyon. Tuwing 10:00 ng gabi doon, humihiga si Susan at, pakilagay na lang po dito. Tinuro ni Susan ang kusina. Ibinaba ko ang bag. Salamat po, uminom muna kayo ng tubig. Ayos lang po, saglit lang naman. Kumuha si Susan ng tubig sa ref at nagsalin sa baso. Pagkaabot niya, nagkadikit na naman ang kamay namin. May kuryente ulit. Nagkatitigan kami ni Susan. Isang mabilis na sandali pero may naramdaman ako. Ininom ko ang tubig. Salamat. Baba na po ako. Sige po, salamat talaga. Palabas na ako nang magsalita si Susan. Ramon, lumingon ako. Pupunta po ba kayo sa bakery bukas? Kumabog ang puso ko. Hindi ko pa alam. Sana po pumunta kayo. May bago akong tinapay na ginawa. Ngumiti si Susan. Sige, pag-iisipan ko. Umuwi ako. Gulong-gulo ang isip ko. Sana po pumunta kayo. Paulit-ulit iyong umiikot sa isip ko. Sinasabi lang ba niya iyon sa customer? O baka naman, iniling ko ang ulo ko. Huwag kang assuming. Mabait lang siya. Pero yung pakiramdam nung nagdikit ang kamay namin, yung sandaling nagkatitigan kami. Sigurado akong mayroon doon. Linggo ng umaga bandang 11 a.m. pumunta ako sa Susan's Bakery. Binuksan ko ang pinto. Kling. Nasa counter si Susan. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya ng malapad. Napadalaw kayo. Parang hinihintay niya ako. Opo, curious ako sa bagong tinapay. Sandali lang. Pumasok si Susan sa loob at lumabas na may dalang platito. Ito po, ube cream bread. Tikman nyo. Inabot niya ang plato. Kinagatan ko. Malambot. Malasa ang ube. Masarap Mabuti naman. Ilalabas ko kasi yan bilang new menu ngayong linggo. Papatok to. Sigurado. Natuwa si Susan. Dahil sinabi niyo yan, nagkaroon ako ng confidence. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Simula noon, halos araw-araw na akong pumupunta sa Susan's Bakery. Lunes, Martes, Miyerkules. Noong una, kunwari bibili lang ng tinapay. Pero ang totoo, gusto ko lang makita si Susan. Parang alam din ni Susan. Kapag dumadating ako, lagi siyang nakangiti. Madalas niya akong bigyan ng libreng tikim ng bagong tinapay. Madalas magkadikit ang kamay namin. Kapag nag-aabutan ng tinapay ng kape ng sukli. Tuwing mangyayari yon may kuryente. Parang nararamdaman din ni Susan. Namumula siya ng konti tuwing nagkakadikit kami. Pero wala kaming sinasabi. Huwebes ng hapon walang customer sa bakery. Kami lang ni Susan. Ramon. Naunang magsalita si Susan. Madalas kayo dito Ganun ba kasarap ang tinapay? Pabirong tanong ni Susan. Namula ang mukha ko. Opo, masarap kasi. Kasinungalingan. Masarap ang tinapay pero si Susan talaga ang gusto kong makita. Buti naman. Nakakaganang magtrabaho kapag may suki. Anong ibig sabihin nun? Suki lang ba? O baka, naglakas loob ako. Susan. Kung may oras ka, gusto mo bang magkape tayo sa labas? Parang sasabog ang puso ko. Tumingin sa akin si Susan. Saglit na katahimikan. Sige po,
Ngumiti si Susan. Pagkasara ng tindahan pwede ako. Mga alas 7. Kumabog ang dibdib ko. Sige, kita tayo ng alas 7. Pag uwi ko tiningnan ko ang orasan. Alas 4 ng hapon. 3 oras pa. Naligo ako. Namili ng damit. Ilang beses akong tumingin sa salamin. 6:20 PM lumabas ako. Nasa tapat ako ng Susan's Bakery. Bumababa na ang shutter. Lumabas si Susan. Naka-makeup siya. Light lang pero mas lalo siyang gumanda. Naka-light pink na blouse at itim na palda. Kanina pa kayo. Hindi ka karating lang. Saan tayo? Sa cafe na lang sa kanto, okay lang. Sabay kaming naglakad. Pumunta kami sa cafe malapit sa kondo. Umupo kami sa may bintana. Umorder ng kape. Noong una awkward. Pero kalaunan naging natural na ang usapan. Nagtanong si Susan. Kumusta naman po ang buhay niyo, Ramon? Hindi ba malungkot mag-isa? Malungkot. 3 taon na mula nung mawala ang asawa ko, pero hindi pa rin ako sanay. Ako rin. 5 taon na akong hiwalay pero malungkot pa rin. Nagkatinginan kami. Parehong may dalang kalungkutan. Pero nitong mga nakaraan. Tumigil si Susan. Parang medyo gumaan ang pakiramdam ko. Tumingin siya sa akin. Dahil sa inyo, Ramon. Kumabog ang dibdib ko. Sa akin. Oo, lagi kayong dumadalaw. Gusto ko yon. Hinihintay ko nga kayo eh. Tumagos sa puso ko ang sinabi niya. Ako rin. Pumupunta ako para makita ka, Susan. Sa totoo lang, ngumiti si Susan. Alam ko, saglit na katahimikan. Maingat na nagtanong si Susan. Ramon, may gusto ba kayo sa akin? Parang tumigil ang mundo ko. May gusto. Hindi lang basta gusto. Gabi-gabi pinakikinggan ko siya mula sa kisame nag-iimahinasyon at nasasabik. Araw-araw akong pumupunta sa bakery para makita siya. Gusto lang ba ito? Pero hindi ko masabi ang totoo. Opo, gusto kita. Tumango si Susan. Ako rin. Nang marinig ko iyon, nanginig ang buong katawan ko. Sa totoo lang, patuloy ni Susan simula nung inihatid niyo yung maling sulat, napapaisip na ako sa inyo. Ako rin. Simula noon, lagi na kitang iniisip. Nagkatitigan kami. May dumadaloy na kung ano sa pagitan namin. Isang bagay na hindi maipaliwanag. Lumabas kami ng cafe. Pauwi sa kondo, magkatabi kaming naglakad. Nagkadikit ang kamay namin. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Susan ang kamay ko. Malambot at mainit. Hinawakan ko rin ito ng mahigpit. Wala kaming sinabi. Naglakad lang kami ng magkahawak kamay. Pagdating sa tapat ng kondo, kailangan na naming magbitaw. Pero ayaw ko pa. Ramon, salamat sa araw na ito. Ako rin. See you. Sumakay kami sa elevator. Bumaba ako sa 3rd floor. Umakyat si Susan sa 4th floor. Pagpasok ko sa bahay, tiningnan ko ang palad ko. Parang nandun pa rin ang init ni Susan. Ako rin, ang sabi ni Susan. Napapaisip na ako sa inyo. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Alas 10 na ng gabi. Humiga ako sa kama. Kamusta kaya ngayong gabi? 10:05 PM. Narinig ko ang tunog. Pero iba ngayon, mas tahimik kaysa dati. Maikli lang. Wala pang 10 minuto tapos na. Bakit kaya? Dahil ba sa akin? Dahil nagkahawak kami ng kamay kanina. Tumingin ako sa kisame at nag-isip. Susan, anong mangyayari sa atin? Kinabukasan, Biyernes ng umaga. 11:11 AM pumunta ako sa Susan's Bakery. Sinalubong ako ni Susan ng napakatamis ng ngiti. Nakauwi kayo ng maayos kagabi. Oo. Ikaw? Oo naman. Maikling usapan pero iba na ang pakiramdam. Dahil nagkahawak na kami ng kamay. Dahil inamin na namin sa isa't isa. Bumili ako ng tinapay. Umupo at nagkape. May mga customer kaya hindi kami makapag-usap ng matagal. Pero paminsan-minsan tumitingin si Susan at ngumingiti. Sapat na ang ngiting iyon para sa buong araw ko. Sabado pumunta ulit ako. Linggo, Lunes din. Halos araw-araw. Martes ng hapon. Walang tao sa bakery. Kami lang ni Susan. Ramon! Maingat na sabi ni Susan. Pagkasara ng tindahan, dinner tayo sa unit ko. Anong palagay mo? Kumabog ang dibdib ko. Dinner sa unit ni Susan. Sige. Anong oras? Mga alas 7. Ako na magluluto. May dadalhin ba ako? Wala na. Pumunta ka na lang. Alas 7 ng gabi. Pinindot ko ang doorbell ng 405. Ding dong. Bumukas ang pinto.
Nakatayo si Susan. Naka-apron. Nakatali ang buhok at may light makeup. Tuloy ka. Salamat sa paunlak. Pumasok ako. Ang bango sa kusina. Malapit na to. Upo ka muna. Umupo ako sa sofa. Pinanood ko si Susan na nagluluto. Pamilyar na tanawin. Madalas ko itong makita nung buhay pa si Elena. Pero ngayon si Susan na. Ibang babae. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Luto na. Nagdala si Susan ng mga plato. Sinigang adobo, gulay at kanin. Pinaghandaan niya talaga. Kain na tayo. Ang sarap tingnan. Salamat sa effort ha. Wala yon. Ngayon lang ulit ako naghanda ng ganito. Pag mag-isa kasi kung ano-ano lang kinakain ko. Ako rin. Magkaharap kaming kumain. Napakasarap. Ang lasa ng sinigang ay parang luto ng asawa ko, pero si Susan ang nagluto. Pagkakain sabay kaming naghugas ng pinggan. Si Susan ang nagsasabon, ako ang nagbabanlaw at nagpupunas. Habang pinupunasan ko ang huling plato, nagkadikit ang kamay namin. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Susan. Hindi rin ako gumalaw. Parang tumigil ang oras. Tumingin sa akin si Susan. Nagkatitigan kami. Ramon. Tumigil si Susan. Hinawakan ko ang kamay niya. Hinawakan din niya ako ng mahigpit. Lumabas kami sa sala. Umupo kami sa sofa ng magkatabi. Magkahawak pa rin ang kamay. Ramon, ano ako sa'yo? Tanong ni Susan. Gusto kita. Gustong-gusto kita. Ako rin. Gusto kita, Ramon. Sa sandaling marinig ko iyon parang sasabog ang puso ko. Niyakap ko si Susan. Malambot at mainit. Niyakap din ako ni Susan. 4 na taon. 4 na taon bago ko naramdaman ulit na may kayakap na babae. Naramdaman ko ang init niya. Ang tibok ng puso niya. Amoy lavender. Gaano kami katagal na ganon? Tumingala si Susan. Tumingin sa akin. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Hinaplos ko ang mukha niya. Malambot ang balat. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko. Pumikit si Susan. Nagdikit ang mga labi namin. Halik pagkatapos ng 4 na taon. Malambot at mainit. Una dampi lang. Pagkatapos mas malalim. Ipinulupot ni Susan ang braso niya sa leeg ko. Humaba ang halikan. Kinapos kami ng hininga. Tumigil kami at nagtinginan. Pareho kaming hinihingal. Ramon! Bulong ni Susan. Sa halip na sumagot, niyakap ko siya ulit ng mahigpit. Nang gabing iyon umuwi ako bandang 9:00. Umupo ako sa sofa at tumingin sa kisame. Niyakap ko si Susan ngayon. Hinalikan ko siya. 4 na taon mula noong mawala si Elena, ngayon lang ako humalik ng ibang babae. Mabigat sa dibdib. Tumingin ako sa litrato ni Elena. Mahal patawad, pero hindi ko mapigilan. 10:00 na. Humiga ako sa kama. May maririnig kaya ako ngayon? 10:05 p.m. Wala. Tahimik. 10:10 p.m. Tahimik pa rin. Dahil ba naghalikan kami kaya wala siyang ginagawa? 10:15 p.m. Tumunog ang cellphone ko. May text galing kay Susan. Tulog ka na ba? Kung gising ka pa, pwede ka bang umakyat saglit? Kumabog ang dibdib ko. Aakyat. Ngayon, 10:00 na ng gabi. Nag-reply ako. Sige, aakyat ako. Nagpalit ako ng damit at umakyat sa 405. Pinindot ko ang doorbell. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Susan. Nakamanipis na robe. Nakalugay ang buhok. Tuloy ka. Pumasok ako. Sumara ang pinto. Tumingin si Susan sa akin. Ayoko kasing mag-isa ngayong gabi. Niyakap ko si Susan. Niyakap niya rin ako ng mahigpit. Ramon, kakaiba ba ako? Hindi. Pareho lang tayo. Umupo kami sa sofa. Sumandal si Susan sa dibdib ko. Mainit. Tuwing 10:00. Bulong ni Susan. Sobrang lungkot ko. Kaya mag-isa akong. Alam ko ang sinasabi niya. Alam ko. Naririnig ko. Nagulat si Susan at tumingin sa akin. Naririnig mo? Oo. Hindi maganda ang soundproofing. Rinig na rinig mula sa kisame. Namula ang mukha ni Susan. So, naririnig mo gabi-gabi. Nanahimik siya. Yumuko si Susan. Nakakahiya. Inangat ko ang mukha niya para magkatinginan kami. Walang dapat ikahiya. Ako rin naman. Pinakikinggan kita. Tumingin siya sa akin. So, alam mo na mag-isa akong. Oo. Alam ko. Naluha si Susan. Ramon, nalulungkot ka rin ba? Oo. Sobrang lungkot. Nagyakapan kami ng mahigpit.
Isang pader lang ang pagitan, pareho kaming nakikinig sa kalungkutan ng isa't isa. Hinaplos ni Susan ang mukha ko. Ngayon hindi ka na nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa damdamin ko. Hinalikan ko si Susan. Tumugon siya. Lumalim ang halikan. Nahulog ang robe ni Susan. Natanggal din ang damit ko. Lumipat kami mula sa sofa papunta sa kwarto. Humiga kami sa kama. Ang kamang ito. Tuwing 10:00 dito humihiga si Susan at gumagawa ng tunog na iyon. Sa ilalim ng sahig nito nakikinig ako. Pero ngayon nandito ako, kasama si Susan. Bumulong si Susan. Ramon, okay lang ba sa'yo? Oo, okay lang. Hindi lang okay. Gusto ko ito. Ipinulupot ni Susan ang braso niya sa leeg ko. Ako rin. Gusto ko ito. Matagal na. Madilim sa kwarto. Isang maliit na lampshade lang ang nakabukas. Ang banayad na ilaw ay tumatama sa mukha ni Susan. Basa ang mga mata niya. Nanginginig siya. Nanginginig din ako. 4 na taon na ang nakalipas eh. Una niyang hinawakan ang butones ng polo ko. Isa-isa dahan-dahan. Nanginginig ang kamay niya. Natanggal ang huling butones. Hinubad niya ang polo ko. Dumampi ang kamay niya sa dibdib ko. Malambot at mainit. Ramon, ako naman. Hinawakan ko ang butones ng blouse niya. Nanginginig ang kamay ko. Dahan-dahan. Nung natanggal ang unang butones, nakita ko ang maputing collarbone niya. Ikalawa, ikatlo. Bumibilis ang hininga ni Susan. Natanggal ang huling butones. Dahan-dahan kong hinubad ang blouse niya. Lumitaw ang makinis niyang balikat. Tumingin sa akin si Susan. Namumula siya. Nakakahiya, mahina niyang sabi. Niyakap ko siya. Ako rin. Kinakabahan ako. Bumaba ang kamay ni Susan sa likod ko, hanggang sa baywang. Kinalag niya ang sinturon ko. Click! Dinig na dinig ang tunog sa tahimik na kwarto. Hinubad niya ang pantalon ko. Ako naman hinanap ko ang zipper ng palda niya. Dahan-dahan kong ibinaba. Nahulog ang palda sa sahig. Ngayon halos wala nang namamagitan sa amin. Manipis na tela na lang. Hinubad ni Susan ang huling saplot ko. At hinubad ko rin ang sa kanya. Ngayon wala na talagang harang. Tiningnan namin ang isa't isa. Sa ilalim ng ilaw kitang-kita ang ganda ng katawan ni Susan. Mahabang leeg, makinis na balikat, maliit na baywang. Sabi niya, 55 na siya pero hindi ka panipaniwala. Tumingin din si Susan sa akin. Ramon, mas matipuno ka pala kaysa sa inaasahan ko. Nahihiyang ngiti niya. Namula ako. Nag-e-exercise naman ako kahit paano. Hinaplos niya ang dibdib ko. Gusto ko. Ang init ng salitang iyon. Hinawakan ko rin si Susan. Balikat, braso, baywang. Malambot. Mainit. Bahagyang nanginig si Susan. Humiga kami sa kama. Magkatabi. Wala nang harang. Kinuha ni Susan ang kamay ko at inilagay sa baywang niya. Hinaplos niya ang likod ko. Dahan-dahan. Ramon, kinakabahan ako. Ako rin. Sobra. Nagyakapan kami. Balat sa balat. Ramdam ko ang init. Rinig ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, ganun din ako. Amoy lavender at shampoo. Isinubsob ko ang mukha ko sa buhok niya. Ramon. 5 taon na mula nung huli. Kaya baka hindi ako magaling. Hinaplos ko ang mukha niya. Ayos lang, ako nga 4 na taon na. Dahan-dahan lang tayo. Tumango siya. Gumalaw kami ng dahan-dahan. Bumigat ang paghinga ni Susan. May lumabas na munting unggol. Ang tunog na iyon. Ang tunog na naririnig ko mula sa kisame gabi-gabi. Pero ngayon hindi na sa kisame. Nasa tabi ko na siya. Mas niyakap ko siya ng mahigpit. Gumanti siya ng yakap. Ramon. Binanggit niya ang pangalan ko. Ramon. Tuwing tinatawag niya ako, lumulukso ang puso ko. Bumilis ang hininga niya. Nagkaroon ng ritmo. Lumagitgit ang spring ng kama. Ang tunog na ito, naririnig ko rin noon. Pero ngayon, kasama na akong gumagawa ng tunog na ito. Bumaon ang kuko ni Susan sa likod ko. Hindi masakit. Masarap sa pakiramdam na totoo ito. Nagulo ang buhok niya sa unan. Pinawisan ang noo niya. Hinawi ko ang buhok sa noo niya. Dumilat siya. Basa ang mga mata. Ramon, ang sarap. Lalong uminit ang pakiramdam ko. Bumilis ang galaw namin. Lumakas ang ungol ni Susan. Ramon. Diyan. Ang sarap. Ang tunog na dati pinakikinggan ko lang ngayon ay direktang naririnig ng tenga ko.
Malapit na si Susan. Bumilis ang hininga niya at nanginig ang katawan. Ramon, malapit na. Nanginginig ang boses niya. Ah, 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 ah. Niyakap ako ni Susan ng mahigpit. Nanigas ang katawan niya at saka lumuwag. Hinihingal siya. Isinubsob niya ang mukha sa balikat ko. Nanginginig siya. Ako rin narating ko na ang sukdulan. Niyakap ko siya ng mahigpit. 4 na taon. Ngayon lang ulit ako nakipag-isa sa iba. Nanginginig ang buong katawan ko. Parang tumigil ang oras. Gaano katagal kaming ganun? Hiningal lang ang naririnig. Hininga ni Susan, hininga ko. Nagahalo. Dahan-dahang kumalma ang paghinga namin. Humiga kami ng magkatabi. Ang mga katawang basang-basa ng pawis ay nagsimulang lumamig. Sumiksik sa akin si Susan. Ramon, hindi ka ba nagsisisi? Hinaplos ko ang basang buhok niya. Hindi. Hinding-hindi. Pero kasinungalingan iyon. Mabigat ang dibdib ko. Naalala ko si Elena. Mahal patawad. 4 na taon at ngayon lang ako gumawa ng ganito sa ibang babae. Pero masaya ako. Naramdaman kong buhay na buhay ako. Tumitibok ang puso, hinihingal, mainit ang katawan. Magkahalong guilt at saya. Mukhang ganun din si Susan. Ako rin parang ang gulubulong ni Susan. Masaya ako, pero nakokonsensya. Parang mali, pero hindi ko mapigilan. Ako rin. Pareho tayo. Nanatili kaming nakahiga ng matagal. Bandang 11:00 bumaba ako sa unit ko. Humiga sa kama at tumingin sa kisame. Ngayong gabi, lumampas ako sa linya. Isang linyang hindi na maibabalik. Simula noon, halos gabi-gabi akong umaakyat sa 405. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagdating ng 10:00, magte-text si Susan. Akyat ka, at aakyat ako. Nagyayakapan kami lagi. Sa sofa, sa kama, minsan sa kusina. Ang tunog na dati sa kisame ko lang naririnig ngayon ay nasa tabi ko na. Ang hininga, ang ungol, ang pagtawag sa pangalan ko. Lahat ay totoo. 1 linggo ang lumipas. Sabado ng gabi. Pagkatapos namin nakahiga kami. Ramon, saan ba patungo ito? Tanong ni Susan. Hindi ako makasagot. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Pero hindi ko yata kayang huminto. Ako rin. Huli na ang lahat. Sumiksik siya sa akin. Basta ngayon ganito lang muna tayo. Oo, ako rin. Pero may kaba sa dibdib ko. Hanggang kailan? Paano kung mahuli kami? Paano kung malaman ng anak ko? Pero nawawala ang takot kapag yakap ko si Susan. Lumipas pa ang 1 linggo. Huwebes. Pumunta ako sa Susan's Bakery pero wala si Susan. Yung staff lang ang nandoon. Nasaan si Ma'am Susan? Masama daw po pakiramdam, nagpahinga, sagot ng staff. Bumili ako ng tinapay at umakyat agad sa 405. Nag-doorbell ako. Matagal bago bumukas. Maputla si Susan. Ramon, may sakit ka. Nagpa-doktor ka na. Ayos lang ako. Pagod lang siguro. Pasok ka. Inalalayan ko siya papuntang kwarto. Pinahiga sa kama. Hinipo ko ang noo niya. Mainit. May lagnat ka. Uminom ka na ng gamot. Hindi pa. Wala akong stock. Bibili ako. Pumunta ako sa pharmacy, bumili ng gamot at pagkain. Pinainom ko siya at pinunasan ng bimpo ang noo niya. Tumingin sa akin si Susan. Salamat. Nag-abala ka pa. Wala yon. Hinawakan ko ang kamay niya hanggang sa makatulog siya. Lumabas ako sa sala at nagbantay. Bandang 7:00 ng gabi nagising si Susan. Bumaba na ang lagnat niya. Ramon, andito ka pa? Oo. Kamusta pakiramdam mo? Okay na, salamat ha. Pinakain ko siya ng lugaw. Habang pinapanood ko siyang kumain, may kumirot sa puso ko. Matagal na rin nung huli akong nag-alaga ng tao. Huli kong ginawa ito nung may sakit si Elena. Ngayon, si Susan naman ang inaalagaan ko. Ang sarap sa pakiramdam. Bumaba ako bandang 9:00. Napaisip ako. Gusto ko siyang alagaan. Ano to? Interes lang ba o pagmamahal na? Iniling ko ang ulo ko. Hindi pa to pag-ibig. Pero sigurado ako hindi ko na kayang mabuhay nang wala si Susan. Naging routine na ang relasyon namin. Umaga sa bakery dinner ng sabay at gabi sa 401. 2 linggo ang lumipas. Huwebes ulit. Kumain kami ng hapunan sa unit ni Susan. Kimchi stew ang ulam. O siguro, sinigang na niluto niya. Raming customer kanina, sabi ni Susan. Pumatok yung cream bread. Siyempre gawa mo eh. Dahil sa'yo to.
Ikaw ang nagbigay ng confidence sa akin. Naghugas kami ng pinggan na nood ng TV. Bandang 9:00 PM bumaba ako para maligo at magbihis. 9:00 PM umakyat ulit ako sa 405. Routine na ito. Hindi na ako nag-doorbell, nakabukas na ang pinto. Lumabas si Susan sa kwarto naka-robe. Amoy lavender. Niyakap ko siya. Namiss kita, bulong niya. Nagkita lang tayo kanina ah. Kahit na. Umupo kami sa sofa nagyayakapan. 10:00 na. Hinalikan ko siya. Pumunta kami sa kwarto. Hinubad ang mga damit. Niyakap ang isa't isa. Ramon. Ang sarap. Bumilis ang hininga ni Susan. Ramon. Bandang 10:20 PM siguro yon. Buzzed. Nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Hindi ko pinansin. Pero tuloy-tuloy. Buzzda. Tumigil si Susan. Sagutin mo. Baka importante. Kinuha ko ang cellphone. Grace. Anak ko. Parang nahulog ang puso ko. Bakit tumatawag ng ganitong oras? Sandali lang, lumabas ako sa sala. Hello Grace. Tay, nasa bahay po kayo, surprise. Nandito ako sa labas. Nagdo-doorbell ako pero walang nasagot. Namuti ang paningin ko. Nasa labas si Grace. Ano? Nasaan ka? Nasa tapat ng pinto nyo. Unit 30 Sigo. Wala ba kayo? Kumabog ng mabilis ang puso ko. Nag-exercise lang ako saglit sa hagdan. Pababa na ako. Wait lang. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ako. Nasa 305 si Grace. Nasa 405 ako. Kasama si Susan. Tumakbo ako sa kwarto. Susan, patay tayo. Bakit, anong nangyari? Yung anak ko. Nasa pinto ko siya ngayon. Sa 305. Namutla si Susan. Ngayon na ha. Oo. Kailangan kong bumaba agad. Nagmadali akong magbihis. Pantalon polo medyas. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko maibutones ng maayos. Tinulungan ako ni Susan. Kalma lang. Dahan-dahan. Pero hindi ako makakalma. Paano kung malaman niya? Tapos na akong magbihis. Takbo sa pinto. Ramon, ingat. Huwag kang magpahalata. Lumabas ako. Hagdan. Hindi pwedeng mag-elevator, mabagal. Tumakbo ako sa hagdan. Mula 4th floor papuntang 3rd floor. Hinihingal ako. Pagdating sa 3rd floor hallway, may tumunog na elevator. Ting! May dumating si Grace ba? Bumukas ang pinto. Ibang kapitbahay pala. Buti na lang. Pumunta ako sa tapat ng 305. Nakatayo doon si Grace, may hila-hilang maleta. Grace! Lumingon siya. Tay, saan kayo galing? Gabi na nag-exercise pa kayo. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Tumawa ako ng pilit. Oo. Exercise sa hagdan. Akyat baba. Tiningnan ako ni Grace mula ulo hanggang paa. Pero bakit hingal na hingal kayo at ang pula ng mukha nyo? Patay. Halata ba? Syempre hagdan eh. Umakyat ako hanggang 4th floor tapos baba. Tumango si Grace. Okay. Good yan sa health. Naniwala naman siya. Pumasok kami sa bahay. Bakit biglaan ang uwi mo? Wala man lang pasabi. Surprise nga eh. May 1 week leave ako. Miss ko na kayo eh. 1 linggo. Ibig sabihin 1 linggo kong hindi makikita si Susan na nikip ang dibdib ko. Pero wala akong magagawa. Andito ang anak ko. Sige, magpahinga ka na. Pumasok si Grace sa kwarto niya. Umupo ako sa sofa at nag-text kay Susan. Nakarating ako ng maayos. 1 week daw siya dito. Hindi ako makakaakyat. Sorry. Nag-reply si Susan, mabuti naman. Nag-alala ako. Ayos lang. Enjoy kayo ng anak mo. Maghihintay ako. Nasaktan ako sa reply niya. Alam kong malulungkot din siya. Nang gabing iyon matagal bago ako nakatulog mag-isa. Iniisip ko si Susan. 10:00 na. Nakinig ako. Mula sa kisame narinig ko ang tunog. Tunog ni Susan. Matagal ko na itong hindi naririnig mula sa kisame. Masakit sa dibdib. Lumipas ang ilang araw. Biyernes, Sabado, Linggo. Kasama ko si Grace. Masaya naman pero miss na miss ko na si Susan. Tuwing umaga pumupunta kami sa Susan's Bakery kasi mahilig si Grace sa tinapay. Nagkatinginan kami ni Susan. Good morning po! Masayang bati ni Susan, pero malungkot ang mga mata niya. Pabili po! Eto nga pala ang anak ko, si Grace. Galing Amerika. Hello po. Sabi ni tatay, masarap daw tinapay niyo, sabi ni Grace. Nako, salamat naman. Nice to meet you.
Ngumiti si Susan pero pilit. Paglabas namin sabi ni Grace, ang ganda nung may-ari no? Suki ka ba tay? Oo, malapit lang kasi. Ah, okay. Sarap nga ng tinapay. Good taste ka tay. Lunes ng gabi, 8:00 p.m. Naliligo si Grace. Nag-text si Susan. Miss na kita. Ang ikling text pero tumagos sa puso ko. Nag-reply ako. Ako rin. Maghintay ka lang hanggang Huwebes. Pag alis niya, aakyat agad ako. Sige. Maghihintay ako. Dumating ang Huwebes. Nag-impake na si Grace. Tay, salamat. Nakapagpahinga ako. Balik ako next time. Sige, ingat ka. Tawag ka pagdating mo. Hinatid ko siya sa airport at umuwi. 3:00 ng hapon. Mag-isa na naman ako. Tahimik ang bahay. Kinuha ko agad ang cellphone. Nakaalis na si Grace. Nasa bahay na ako. Miss na kita. Reply agad. Ako rin. Sobra. 6:00 sarado na ako. Akyat ka. Oo. Pupunta ako. Nagbilang ako ng oras. 5:50 p.m. hindi na ako makapaghintay. Umakyat ako sa 405. Nag-doorbell ako. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Susan, naka-apron pa. Nangingilid ang luha niya. Ramon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap niya rin ako. Miss na miss kita. Ako rin. Parang mababaliw ako. Nanatili kami sa may pinto magkayakap. 1 linggo lang yon pero parang 1 taon. Tumingala si Susan. Halikan mo ako. Hinalikan ko siya. Malalim at matagal. Pumasok kami sa kwarto. Nang gabing iyon mas matindi ang nangyari sa amin. Lahat ng pangungulila ay ibinuhos namin. Pagkatapos, habang magkayakap, Ramon, sabi ni Susan, parang nakakahalata yung anak mo. Kumabog ang dibdib ko. Ha? Paano mo nasabi? Yung tingin niya sa akin sa bakery. Parang nagsususpet siya. Tinanong pa kung suki ka. Kinabahan ako. Baka nagtatanong lang. Hindi ko alam. Kutob ko lang. Paano kung bumalik siya at malaman niya? Mag-iingat tayo. Pero kahit ako natatakot, mas lumalim ang relasyon namin. Halos doon na ako natutulog sa 400. Umuuwi lang ako sa 400 para kumuha ng damit o mag-check ng mail. Isang Sabado ng umaga nagising ako sa tabi ni Susan. Pinagmasdan ko siya. 55 anyos. Mas bata ng 7 taon sa akin pero mukhang mas bata pa doon. Nagising siya. Kanina ka pagising. Oo. Ang ganda mo kasi matulog. Bolero. Sumiksik siya sa akin. Naglakad kami sa parke. Ramon, sabi niya. Hanggang kailan kaya tayo ganito? Bakit? Natatakot ako na baka matapos na lang bigla. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga ngayon. Umupo kami sa bench. Ramon, ano ba tingin mo sa akin? Mahal mo ba ako? Mahirap na tanong. Mahal ko ba siya o pinupunan lang namin ang kalungkutan ng isa't isa? Hindi ko alam tapat kong sagot. Gusto kita, sigurado ako. Pero kung pag-ibig ba ito o dahil lang malungkot tayo, hindi ko masabi. Ako rin, sabi ni Susan. Gusto kita, pero hindi ko alam kung love ito. Basta ayoko lang na mawala ka. Sapat na yun sa akin ngayon. Nagkahawak kamay kami. Ilang araw ang lumipas, may tumawag kay Susan sa bakery. Yung ex-husband niya. Gusto daw makipagkita. Kinabahan ako, baka gusto makipagbalikan. Hindi, may asawa na yon. Biyernes nagkita sila. Pag uwi ni Susan, malungkot siya. Anong pinag-usapan niyo, tanong ko? Pera. May aayusin lang sa hatian dati. Ah, okay. Nakahinga ako ng maluwag. Pero bakit malungkot ka? Wala. Naalala ko lang nung kasal pa kami. May mga panahon ding masaya kami. Nasaktan ako. Namimiss ba niya? Pero naisip ko dugtong niya. Mas masaya ako ngayon. Kasama ka. Niyakap ko siya. Isang gabi tinanong ako ni Susan. Ramon, kung may makilala akong ibang lalaki, anong gagawin mo? Ayoko. Iisipin ko palang nasasaktan na ako. Bakit? Kasi akin ka. Narealize ko baka nga mahal ko na siya. Kasi nagsiselos ako. Ikaw din, sabi ni Susan. Ayokong mapunta ka sa iba. Disyembre na ngayon. Magpapasko. Tumawag si Grace. Tay, uuwi kami sa Pasko. Kasama ko asawa ko. 5 days kami dyan. 5 araw na naman. Sinabi ko kay Susan. Darating ang anak ko. Pasko, 5 days. Okay lang. Kaya ko yan, sabi niya. Pero alam kong malungkot siya. Disyembre 20 ngayon.
Bukas darating na si Grace. Nasa 405 ako ngayon kasama si Susan. Ito na ang huling gabi bago kami magkahiwalay ng 5 araw. Niyakap ako ni Susan ng mahigpit. Ramon, pag nagkita tayo ulit after 5 days, anong gagawin mo? Yayakapin kita ng mahigpit. Hindi kita bibitawan. Bumulong si Susan. Ramon, mahal kita. First time niyang sinabi. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Ako rin, mahal kita, Susan. First time ko ring sabihin. Hindi ko alam kung pag-ibig, pagnanasa o kalungkutan ito. Pero sa sandaling ito, habang yakap ko siya, gusto kong sabihing pag-ibig ito. Umiyak si Susan. Hinalikan ko siya. Bukas maghihiwalay kami sandali. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Malalaman ba ng anak ko? Huhusgahan ba kami ng mga tao? Matatapos ba ito? Walang sigurado. Pero ang sigurado, magkasama kami ngayon. At sapat na iyon. Kayo, anong gagawin nyo? Sa relasyon ng isang 62 anyos na biyudo at 55 anyos na hiwalay sa asawa na pinaghihiwalay lang ng isang pader. Pag-ibig ba ito? Pagnanasa o kalungkutan? Dapat ba kaming tumuloy o huminto? Hindi ko paalam ang sagot. Pero sa ngayon, hindi ko kayang huminto dahil sobrang gusto ko si Susan. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Hanggang ngayon, tuwing alas 10 ng gabi, nasa 405 ako, kasama si Susan. Hindi na sa kisame nakikinig kundi sa tabi niya. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Ano ang naramdaman nyo sa kwento? I-comment ang inyong opinion o sariling kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell. Mag-ingat kayo palagi at magandang araw.